Attorney, can you educate us ho muna? Ano ba ang mga panuntunan para ka maituring na isang state witness? Well, unang-una, alam naman natin yan, dapat hindi ikaw yung pinaka-guilty, no? So, hindi ikaw yung principal guilty, number one. Number two, ikaw yung testimony or yung sasabihin, makakatulong para ikakalakas o ikakatibay ng kaso para dun sa mga most guilty, no? So, yun po ang, at saka wala kang ibang kaso sa iba pang jurisdiction, no? So, I think, kung siya po papasok doon, kung si Secretary Bonoan papasok doon, ang tanong ko lang po, siguro dapat yung kanyang testimony sumakop sa iba pang mga kasama dito sa flood control. Pero kung ito sasakop lang sa isa o dalawa na nakasuhan na ngayon, parang hindi naman kailangan. Pero kung dahil sa kanyang testimony, makakasama siya ng 10 hanggang 100 o mahigit na congressman o senador at iba pang mga opisyales at kontraktor, sa tingin ko pwede naman pong gamitin. Depende po sa gravity ng kanyang affidavit o kanyang sasabihin. Attorney, una po sa lahat, yan ho bang mga state witness, kapag ho ba naging state witness at sinabi nga po ng ombudsman, ng prosecutor, tanggalin nyo yan, judge, sa mga kasong kinakaharap niya, nangangahulugan ho ba, number one, na wala na pong forfeiture case sa kanyang mga ari-arian o anuman pong kayamanan na allegedly kasama sa mga ninakaw? At pangalawa, wala na siyang kakaharapin talagang anuman pong kaso kahit na kriminal o sibil? Unang-una, number one, no, yung forfeiture kami po naninindigan na dapat i-forfeit lahat ng nakuhang yaman o pera at kailangan ibalik. No? Kung nakita natin si Bernardo, nakabalik siya, nag-promise siya na more than ilang billion, more than 1 billion yung kanyang ibabalik. Sa tingin ko, dapat ito si Bonoan, alam natin, mas matagal siya sa ating serbisyo, baka dapat mas malaki yung kanyang ibalik. At siguro si Secretary Bonoan, hindi lang naman yan na nag-serve dito sa Marcos regime, sa Duterte regime din yan, at sa iba pang mga administrasyon. Baka pwede niyang isaliwalat ang kanyang nalalaman, hindi lang sa administrasyon to, pati sa ibang administrasyon para marami sa talagang masugpo itong salot ng flood scam. At hindi lang po sa flood, lahat po ng mga DWH na kontrata, kasi pwede niya pong isaliwalat yan. Kaya sabi ko, depende sa kanyang sasabihin. Dapat maganda yung kanyang testimony to cover all. At kung sasabihin natin na yung iba niyang crimes, depende po yan dun sa kanilang agreement kasi hindi po automatic na magre-request yung ombudsman or DOJ na ikaw ay state witness. Hindi po automatic na tatanggapin po yan ng ating husgado. Yan po pag-aaralan pa ng Sandigan Bayan kung siya po magpa-qualify. So yun po, recommendation lang po yan ng DOJ o ng ombudsman at yan po dapat aproban ng ating hukuman o ng Sandigan Bayan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.